Sa inyong lahat, nakita po ninyo nung Marso 10, nagpunta rito ang magkapatid. Marami sa inyo nakakita sa kanya, kasama si Taymar. Subalit nung Marso 12, bigla silang umalis sapagkat lumabas po yung desisyon ng Department of Justice, yung pangalawang panel na sinasabi ay nire-reverse na po yung dalawang naunang desisyon ng unang panel na ngayon ay may probable cause na. Hindi po ba kayo nagtataka? It is so strange. It is so weird. Ang unang panel nagdesisyon, no probable cause, nag-motion for reconsideration ang kabila, at ang desisyon muli ay no probable cause. Ngayon nagtayo ng pangalawang panel. Ang sabi, tinayo ang pangalawang panel upang tingnan kung merong bagong ebidensya. Ngunit wala pa rin bagong ebidensya. At ngayon, ang naging resulta ay may probable cause na raw. At ang RTC naman po ay naglabas ng warrant of arrest kagad. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit kay bilis naman gumalaw ng hustisya? Ang tanong ko siguro, ano kaya ang dahilan kung bakit mabilis? Hindi katulad ng mga ibang krimen. Natatandaan ba nyo yung dating announcer na si Dong Batul? Hanggang ngayon po ay hindi pa alam kung sino ang pumatay sa kanya. Ganyan po siguro talaga ang kapangyarihan kung ang isang tao ay maraming pera, kung ang isang tao ay masyadong maimpluwensya. Hindi natin po malaman. Ngayon mga kaibigan, tatanungin ninyo ko nasaan yung dalawang magkapatid, bakit nila pinagtataguan daw ang hustisya. Mga kaibigan, hindi po sila nagtatago. Tandaan po ninyo, si Joel at saka si Marjo ay hindi nagtatago sapagkat gusto nilang pagtaguan ang hustisya, na ayaw nilang harapin ang hustisya. Nagtatago po sila sapagkat merong totoong threat sa buhay nilang dalawa. Hindi lamang po yan. Ang buhay ko po, ang buhay ng aking mga anak, ay may death threat na rin po. Kami po ay nanganganib na rin. Sa aming pananalita dito sa inyong harapan, ay alam ko nandyan ang aming mga katunggali na magsusumbong sa kanila maski na ngayong sandaling ito. Magbibigay na lang ako ng isang sitwasyon. Merong isang Facebook user na nag-post sa isang picture dun po sa aking Facebook account. Ang sabi, ganito ho talaga sila kasama. Ang sabi nung nagbabanta, kawawang mga anak ni JTR na pinakain ng pinagnakawan. Pinagnakawan sa bayan, pumatay para itago ang pinagnakawan. Dapat i-shoot to kill ang mga animal na yan. Kasama ang asawa niya, mga anak nila, mga walang kwentang tao yan. Sana lumaban sila sa pulis para barilin na lang sila sa noo. Matutuwa ang buong Palawan pag nawala na silang lahat sa mundo. Ganyan po ang mga kalaban namin.
Papayagan ho ba natin na mamuno sa ating lalawigan, sa bayan ng Coron, ang mga ganitong tao? Hindi. Kaya nga po, mag-ingat po tayo. Tandaan po ninyong maigi. Tandaan po ninyong maigi ang mga taong yan. Huwag po ninyo ipagbili ang inyong mga karapatan. Kung bibigyan kayo ng pera, tanggapin po ninyo. Kasalanan sa Diyos kung hindi ninyo tanggapin ang pera na binibigay nila. Ngunit sa pagtanggap ng pera na binibigay ng mga taong yan, tandaan po ninyo na nasa inyong mga kamay ang magiging desisyon kung sino ang gusto ninyong mamuno rito sa inyong bayan, lalong-lalo na po sa buong lalawigan ng Palawan. Hindi nila malalaman paano nila kayo babantayan kung nasa loob kayo ng presinto, di po ba? Siyempre, tatakutin lang po kayo ng mga taong yan. Ngayon po, dito sa ating probinsya, dito sa bayan ng Coron, merong kumakalat na naman na sabi nila na si Joel dapat sumuko para makulong sa Puerto Princesa City Jail. Ang sagot siguro ng kala siguro ng mga taong yan, ay basta na lang magpapapatay at magpapakatay ang asawa ko at saka si Mayor Marjo sa mga bertugo na hawak ng aleman na yan. Hindi sila susuko upang magpapatay o maging sacrificial lang dun sa mga ibang tao na yan na kalaban namin.